Pagpalang araw mga kasawlok, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Nagpa-order po pala tayo ng mini bar tab ng Mango Graham at saka Bake Mac for today. At ayan po pala, kagabi pa po ay nagawa ko na yung ating Graham float. Bali naka 22 tabs po tayo at sold out din po agad yan. At kinahumagaan po, yan no, pag dating natin galing palengke, bumili na tayo ng ating goto sa Porac po, sa bayan po, para makapag-almusal na po tayo. At ayan po, sinubukan din natin yung ating ginawang Mango Graham. Ayan po yung resibo, no? Di ba? Pack post. Halata po ba? Gustong-gusto po namin, nagustuhan po namin siya kasi tinikman namin kung tama ba yung tamis niya. Ayaw po kasi namin ng masyadong matamis sa ating panghimagas. At ayan po yung ating goto, kumakain na po tayo. Actually po, kaya nagpa-order tayo ng mini bar na Graham na tab po ay para sa mga may budget friendly po, yung gusto lang tikman, ganyan. Pero may naghahanap po niyan na malaki daw po. Sana soon po, kung loloobin po ni Lord, ay makapagtinda tayo nung nasa 500 ml tab. So ayan po, no, magluluto din po pala tayo ng ating chicken kebab na uulamin natin for today. Bale, naghiwa lang po ako ng chicken breast na pa-cubes po or saktong bite size. After po nating mahiwa yung ating chicken breast, ay sinangkapan po natin yan ng kalamansi, 3 kalamansi, tapos asin, naglagay din po ako ng ginisa mix, at garlic powder, paminta. Una pala yung paminta, tapos garlic powder, cumin ground po, at saka paprika. Tapos, optional lang po kung meron lang po kayo. Mas nakakasarap po na mayroong garam masala. At lagyan nyo po ng turmeric powder. At para maging moist po yung inyong chicken kebab, lagyan nyo po ng yogurt po. Yan po talaga yung nagpapamoist sa kanya at nagpapa-juicy. At ayan, imekos-mekos na ni Insan Ann yung ating mixture po hanggang mag-combine po lahat ng mga nilagay nating pampalasa. At iset aside muna natin yan. Habang tayo naman po ay naghihiwa na po, pack post. Naghihiwa na po na, pack post ni Sao. Binibiro po niya ako kasi natsyempohan niya akong nagpa-pack post po dyan. Siyempre, dapat aliwin natin yung sarili natin kahit napapagod tayo. Ayan po, inihiwa ko na yung mga hotdog para sa ating Bake Mac. At lahat po ng sangkap niyan ay nahiwa ko na din po. Bawang, sibuyas, at kamatis. Naglalagay din po pala tayo ng kamatis at bell pepper sa ating Bake Mac. At natapos ko na din pong lutuin yung ating white sauce na pantopping sa ating Bake Mac. Ayan no, ang tagal pong lutuin ng ating white sauce. Kailangan po ay ganyan po kakinis yung ating white sauce at ganyan po siya ka-firm. Fast forward po ay nagluluto na tayo ng ating red sauce na meat sauce para para sa ating late na naman sa ating Bake Mac. Ayan po yung nilalagay nating ground beef. Para sa 23 pieces na pa-order natin po na Bake Mac ay naglagay tayo ng 2 kilograms. Ganyan po kadaming sahog yung ating ground beef mga kasawlo. At 1 kilo po ng hotdog na chicken franks po yan. Yan po yung nagpapasarap sa ating yung tomato sauce po. Maglagay din po kayo ng Filipino style na tomato sauce po. Ayan po, nasangkapan ko na yan. Spaghetti sauce, sugar, paminta, at ano pa nga ba? Ketchup po. So, ayan, habang nagpapakulo po pala tayo ng ating tubig na mainit para sa ating pasta, ay maggagawa naman po tayo ng sauce para sa ating chicken kebab. Ayan, garlic mayo po. Ginadgad na garlic mayo, evap, garlic powder, asin, paminta, ginisa mix, at sugar po. Tas imekos-mekos lang po yan hanggang sa
mag-combine po ulit yung lasa at magpantay-pantay po yung pagkakamix niyan. So, nakulangan po ako sa kanyang gatas, kaya nilagyan ko na po siya ulit ng ating evaporated milk. Bale, tansya-tansya lang din po kasi yung ginagawa ko mga kasawlo. Hindi po ako marunong magsukat. At nung super kulo na po nung ating tubig para sa ating pasta, naglagay lang po ako dyan ng kaunting asin at mantika. Tapos, occasionally po ay stir natin yung ating pasta para hindi po yan magdikit-dikit. 70% lang po ng pagkakaluto ng ating pasta dahil oven pa po natin. At habang hinihintay po nating lumamig yung ating pasta, ayan po yung i-skew natin. Anong tawag doon? Itutuhog natin kasama ng ating chicken kebab. Meron tayong pineapple chunks, yung manok natin, sibuyas, mushroom at saka green bell pepper. Bali, hiwain nyo na lang po yan. Depende po sa gusto nyong hiwa. Pero ako po, hiniwa ko po yan kagaya ng ating chicken para maganda pong tingnan. Ganyan lang po tayo magtuhog. Parang naglalaro lang tayo. Sabi nga ni Rai kanina, ma-help kita, ma-help. Wow, help. Alam niyo po ba, gustong-gusto namin ng chicken kebab ni asawa. Ang kaso po, matrabaho siya kasi kailangan mo pa siyang ipanangnang or i-barbecue. Pero grabe, sobrang bango po niyan. At tignan niyo po mamayang iluluto natin yan mga kasawlo kung gaano siya ka-moist na pagkakaluto at paano siya kaganda po tignan dahil sa nilagay po natin na yogurt. So, ayan no, naka-assemble na po tayo. Green bell pepper, sibuyas, pineapple, manok, mushroom. Tsaka naglalagay po ako ng pineapple up and down para hindi po siya nakakasuya or hindi siya nakakaumay. At ayan po, nakadami din tayo. Nasa 20 plus po yan. At pinangtuhog ko rin po si Rai ng walang sibuyas at bell pepper. At ayan po, no, naano ko na rin pala yung, ang daming na-set na natin yung ating pa-order na Bake Mac at isasalang na po. Ayan po yung sinasabi ko. Di ba po ang ganda? Ang ganda ng kulay niya. Bale, nag-ihaw po tayo sa likod po ng bahay natin kasi wala namang masyadong bahay po sa likod kahit may mga mausok po. Yan, ang ganda po. Luto na po yan dyan mga kasawlo. Grabe, hindi po yan dry. Sabi nga, ayan po pala yung mga classmate ni ate at nandito po pala sila. Nanggulo na naman. Sabi po, binigyan ko po sila ng kebab. Sabi nila, gusto daw po nila pati yung sauce. Sabi ni Aliana, ang sarap daw. Thank you guys sa inyong feedback. At sabi nila, akala namin nanghihingi sila nung sauce. Ngayon pala, yung mismong kebab pala nagustuhan ng mga bata. At ayan po, kain po tayo. Habang kumakain sila sa likod ay kumain na din po tayo dito. Bali, bumili din po ako ng feta bread sa Aling Puring at gumawa po ako ng chicken wraps. Ginawa ko pong chicken wraps yan. At kumuha pa po pala si ate dito ng ulam niya na kebab. Dahil gusto nga po ng mga classmate niya na ubusan siya. Fast forward na po pala tayo ng mga kasawlo. Mga 2:00 na po dyan at nilalagay na po natin sa mga lalagyan sa styro yung ating Bake Mac. Bale na rest na din po yan ng mga 30 minutes. Kasi po kailangan natin i-rest yan kahit ulit-ulit po yung sinasabi ko. Kailangan nating i-rest yan bago natin ilagay sa ating styro para hindi po gaanong masira. Pero hindi ko po laging nape-perfect yan mga kasawlo. May mga days po na nasisira at masisira po talaga yan. Bale, naka 23 orders po pala tayo ng ating Bake Mac. At yung Graham naman po ay nasa ref. Ayan, pag may i-deliver na si asawa ay kukunin ko pa lang po para hindi malusaw. At shoutout sa mga kapitbahay ko, ayan si Rick po, no? Sabi ko, Kenny ka pa, kuhanan kita. Sabi ko, sinama ko po siya sa video para may ebidensya tayo at may resibo tayo na bumibili po sa atin yung mga kapitbahay natin. So, ayan, no, nagpakuha po pala ako kay ate dyan ng Graham sa rep dahil i-deliver naman niya yan kay ating Mirang. Si asawa po pala dyan ay nagdi-deliver na sa labas po. At ayan po yung batang makulit ni si Rick na gustong-gusto po yung Graham. Nagwawala pa daw po siya kanina at kay Bolan na sugi ko. Yun lang muna po. God bless us all po. Bye!